Nakabalik ang tuta ng 7 beses sa shelter hanggang sa nakadiskubri ang staff ng isang bagay na nakakabahala. Si Benji ay isang magandang aso na napupuno ng buhay at enerhiya at sa ngayon ay nangangailangan ng bagong tirahan. Gayunpaman, matapos siyang ampunin ay palagi itong nagbabalik sa shelter makalipas lamang ang ilang araw. Ang mga staff ay labis na nagtataka kung bakit walang tao ang nakakatagal kay Benji. Pero nang imbestagahan nilang sitwasyon ay nadiskubre nilang isang nakakabahalang katotohanan. Kung alaga rin lang ang pag-uusapan ay talagang marami sa atin ang nahuhumaling sa mga aso. Sila ay palaging masaya at mapaglaro sa kanilang mga tagapag-alaga at wala silang hinihintay bilang kapalit kung hindi ang mapakain mo sila, maalagaan at mapanatiling malinis. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng aso ay nabibiyayaan ng maayos na tahanan. Ang mga shelter sa buong mundo ay napupuno ng aso na walang ibang hinihiling kung hindi isang pamilya na makakasama at hindi natin sila masisisi. Dito napapasok sa istorya natin ang maliit na asong si Benji. 4 na taon pa lamang si Benji pero sa edad na ito'y marami na siyang napagdaanan. Meron siyang isang nakakalungkot na istoryang nais ibahagi. Simula na siya'y nanirahan sa shelter ay 7 beses na naampun si Benji. Subalit, sa bawat pagkakataon na yun ay binabalik lamang din ito ng pamilya sa shelter para iwan. Makalipas lamang ang ilang araw. Isang bagay na talagang napagtuunan ng pansin ng mga staff. Ano bang ginagawa ni Benji para mapuwersa ang isang pamilya na maisauli siyang muli? Pero walang normal na dahilan o kapaliwanagan silang maisip na sa tuwing binabalik lamang ng pamilya si Benji ay nagiiwan lamang sila ng isang malamyang dahilan. Kaya ang munting aso'y palagi na lamang nakakaranas ng pag-aabandona at kalungkutan. Mahirap sa isang kawawang aso ang mabuhay ng maayos at ang nangyari sa kanya ay parang umeepekto din sa kanyang pag-uugali. Nandyan yung palagi na lamang nagiging masigla at tila nasasabik si Benji kapag napipili siya ng isang pamilya. Napakasaya nito. Kaya ang pag-aabandon na sa kanya sa loob lamang ng ilang araw ay talaga namang napakasakit. Isipin mo na lang na kunwari ay may matalik kang kaibigan at nagkaroon ka ng masayang sandali kasama siya sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay sasabihin nila sa'yo na ayaw ka na nilang maging kaibigan kailanman. Yung tipong aalisan ka na lang na hindi ka binibigyan ng sapat na dahilan. Ang bagay na yan ay 7 beses na naranasan ni Benji. Sadyang nakakadurog ng puso at ang mga staff sa shelter ay nahihirapang alamin kung anong dahilan ng lahat. Naisa na nilang maayos ito para mas mapaganda ang buhay ng kaawa-awang si Benji. Isa pa naman si Benji sa pinakamasayahin at mapagmahal na aso sa shelter. Gustong-gusto niya na sa tuwing mga staff members ay dumarating para bigyan siya ng makakain. Makipaglaro na para bang nais nitong makihalubilo palagi sa maraming tao kung saan masaya nito silang tinatahulan at hinahabol. Isa mang munting aso si Benji ay talaga namang kaibig-ibig itong alagaan. Kaya isang araw, ang vet na si Clara naisipang iuwi si Benji sa kanyang tahanan sa loob ng ilang araw para mapag-alaman ang inuugali nitong malayo sa shelter. Maganda na rin ito para mas maobserbahan ang inuugali at pagkilos ni Benji nang sa gayon matukoy nila kung ano talagang hindi nagugustuhan ng bawat pamilyang nagsasauli dito. Si Benji naman ay makikitaan mo ng pagkasabik sa bagong buhay namang kanyang nararanasan. Para bang hindi madali na sirain ang loob ng aso sa kabila ng paulit-ulit ditong pag-aabandona. Palaging iniisip na nag-aalis sa kanya sa shelter ang siyang magiging pamilya na niya habang buhay. Si Clara ay masaya naman sa nakikita niyang kasabikan ni Benji, pero labis pa rin siyang nangangamba sa pwedeng maging resulta ng kanyang gagawing eksperimento. Paano kung si Benji isang bangungot kapag malayo ito sa shelter? Tama kaya ang mga pamilya na ganun na lamang kasama si Benji at pasaway, gaya ng kanilang kinakatuwiran? Ang kailangan lang ni Clara sa ngayon ay maging mapagpasensya at mapanuri. Ilang sandali na lamang ay mapagmamasdan na rin ni Clara ang magiging reaksyon ni Benji sa oras na madala na niya ito papasok ng kanyang tahanan. Pagkapasok ng bahay ay dumako na kaagad si Clara sa sala para doon ibaba ang kulungan at pakawalan si Benji. Imbis naman na kulitin ng aso na lumabas ay hinayaan lamang ito ni Clara ang lumabas anumang sandali nito gustuhin.
Inabot din ng ilang oras bago lumabas si Benji ng kulungan na parabang napakibagayan na niya kaagad ang bago niyang tahanan. Mukhang naninibago pa ito sa kanyang mga nakikita. Pero hindi na rin katagalan ay naging komportable na ito sa paglilibot kung saan naamoy ni Benji ang bawat sulok ng bahay ni Clara. Tumatahol ng may kagalakan kasabay ng pagwawagayway ng kanyang buntot. Si Clara naman ay pagod pa sa maghapong pagseserbisyo sa shelter at medyo gabi na rin ng mga oras na yun. Kaya naman naisipan niyang mag-shower na muna habang ang bago niyang alaga ay nagmumuni-muni pa sa paligid. Kasabay nitong paglabas ng kanyang matandang aso na si Maxwell na may 2 beses ang laki kumpara kay Benji. Hindi naman din nagkaroon ng negatibong reaksyon si Maxwell sa bagong adisyon sa kanilang pamilya. Pero ang pagkikita ng 2 asong siyang nagpaiba sa pagkilos ni Benji. Bigla na lamang nitong sinugod si Benji sa hindi malamang dahilan at galit na tumatahol. Waring baliwala na rin kay Benji ang laki ng asong kanyang hinaharapan. Si Clara naman ay umaawat na agad at ikinulong na muna si Maxwell sa kanyang kwarto. Dito, nang si Maxwell ay mawala na sa eksena, si Benji ay nanumbalik na naman sa pagiging masiyahin na parabang walang anumang nangyari. Ang pangyayaring yun ay nagbigay ng isang konklusyon sa isipan ni Clara na malamang ang mga dating naging tagapag-alaga ni Benji ay nakita rin ng ganun itong pag-uugali. Tsak na ayaw lamang nilang masiraan ito sa bawat pagkakataon na kanila itong binabalik sa shelter. Kinabukasan, pagkapasok sa shelter ay agad binuklat ni Clara ang lahat ng files na may kinalaman sa mga impormasyong ng mga dating umampon kay Benji. Nagsimula siyang kaagad ng tawag, determinadong magkaroon ng kaalaman sa sitwasyon. Pero matapos ang 1 oras ng pagtawag at pakikipag-usap sa mga tao, ay isang pattern ng unti-unti nagiging malinaw kay Clara. Ang bawat pamilyang dating umampon kay Benji ay may iba ding alaga sa kanilang tahanan. Malamang na nadala at naipakilala si Benji sa isang tahanan at pamilya na may isa pang aso o pusa na inaalagaan. Hindi naman lahat ng alaga ay komportableng may kasama. At isa nga ito sa mga detalyeng normal na binibigyang linaw bago legal na makapag-ampon ng isang hayop. Ang pagkakaroon ng ibang hayop na makakasama ay nagbibigay ng bayolenteng reaksyon at pagkilos sa munting aso na siyang dahilan kung bakit palagi itong isinasauli sa shelter. Wala sa naging pamilya ni Benji ang may gusto na magkaroon ng problema si Benji dahil sa pag-uugali nito. Kaya naiisip nilang wag na lamang itong ipaalam at sabihin. Normal kasi para sa mga bayolenteng aso na mauwi sa proseso ng euthanize. Sa oras ng kanilang pagiging agresibo ay sumobra na wala ng tao pang pwede sa kanilang magmay-ari at itong iniiwasan ng pamilyang dating umampon kay Benji. Umaasang bawat isa sa pamilya na yun na matatagpuan pa rin ni Benji ang pamilyang makakasama nito habang buhay. Dahil sa nalaman ay isa na lamang ang naisip na solusyon ni Clara. Ito ay ang subuking sanayin si Benji na maging mahinahon sa paligid ng ibang hayop. Isang mahabang proseso na dapat hintayin na walang kasiguraduhan kung gagana. Dahan-dahan pinroseso ni Clara ang lahat. Inuna niyang sanayin si Benji na makihalubilo at makipaglaro sa kanyang asong si Maxwell. May harang lamang na namamagitan sa dalawa kung saan nakikita't naaamoy ng aso ang isa't isa. Si Benji sa bawat sandali tinatahulan lamang ng malakas si Maxwell na wala namang ibang gusto kundi makipagkaibigan sa kanya. Hanggang sa katagalan ay nasanay na rin si Benji na malapit at palaging nadadama ang presensya ni Maxwell. Ang pagtatahol ni Benji ay dahan-dahan na naglalaho. Hanggang isang gabi ay nagkaroon na ng kumpiyansa si Clara na alisin ang harang na namamagitan sa dalawa para hayaan ang bagong magkaibigan na makapagsama. Pwede hindi maging magandang resulta ng kanyang ginawa pero tila isang himala ang nangyari. Si Benji na nagagalit noong una ay lumapit kay Maxwell para amuyin ito at ayaing makipaglaro. Si Clara ay sadyang naging masaya. Naging matagumpay ang kanyang ginawa. Nasanay niya si Benji na maging sociable sa ibang hayop na sa kanyang paligid. Si Benji at Maxwell ay nagsimula ng maglaro ng mga oras na yon. Buong magdamag at nagagawa na rin namang ito na magtabi sa pagtulog. Isang nakakaantig puso na pangyayari pero kinakailangan natin itong maibalik ni Clara sa shelter. Alam niya na hindi niya kayang magbitaw ng pamamaalam kaya nagsagawa siya ng isang malaking desisyon.
Siya na lamang ang gagawa ng paraan para legal na maampon si Benji at yun nga ang kanyang ginawa. Si Benji ay ganap na naging parte ng kanyang pamilya matapos yun kung saan ito ay naging mabuti at masiglahing alaga. Bagamat nag-aalangan si Clara sa ugali ni Benji nung una, ay napatunayan niyang mapaglaro talaga ito at sadyang malambing. At sadyang ang kailangan lamang nito noon ay ang malalim na pag-iintindi. Anong masasabi niyo sa kwentong ito? Kayo ba? Kung kayong mag-aalaga kay Benji ay gagawin niyo rin ba ang ginawa ni Clara? O isasaulin niyo lang din ito kagaya ng iba? Pakibahagi lamang lahat sa inyong komento at ating niyang pag-uusapan. Maraming salamat po.